What's up mga partners? For today's video, samahan nyo o gumawa ng breakfast at maingay ang aming aso sa labas. So ayan mga partners, samahan nyo o gumawa ng aming breakfast. At ang gagawin natin ay yung Japanese onigiri mga partners. So tara mga partners, ito ang version ko ng onigiri. Kaya let's go mga partners, samahan nyo. Panoorin nyo ito mula umpisa hanggang dulo. Watch this. For today's video mga partners, gagawa tayo ng Japanese onigiri. Yung triangle. Minsan naman, siya, bilog, Japanese, rice ball, di ba? Pero walang seaweeds yung ball nila. Pero yung, gupit-gupit ba yung flex? Yun yung ginagamit nila. Pero so ito, ang gagamitin ko ay brown rice dahil hindi naman kami gumagamit ng white rice, ay kumakain ng white rice. Kaya brown rice, medyo sticky naman yung brown rice namin. Tapos yan, San Marino, yan ang sesame seed. Kung meron kayong black, mas maganda may kasama, di ba? Tapos onion leeks, tapos scrambled egg, Japanese mayonnaise, at seaweeds, at ayan. Tapos gagamit din po pala tayo dyan ng rice vinegar. So, wala kayong rice vinegar, apple cider, pwede na rin. Pero mas maganda talaga rice vinegar. Diba? So, ayan mga partners ang ating tuna. Lagay na natin sa lalagyan kasi pagsasama-samahin na natin lang mga ingredients dyan. Ilalagay na natin sunod dyan ng onion at onion leeks. Yan. Next na yan. Pagsama-samahin lang natin yan mga partners. Mix lang yan. Mekos. Megas nyo lang lahat yan para masarap mga ka-partners. Pagkatapos lagyan na natin ng kyo-pyo. Then, Japanese mayonnaise mga ka-partners. Yup. Masarap pag marami. Pero syempre, depende pa rin. May mga hindi mahilig sa mayonnaise. Pero kanya-kanyang trip yan, di ba mga partners? Kung anong trip nyo, kung ano yung nyo, lagyan lang natin ng paminta, durog. So, yan. Tapos nyan, i-mekos nyo na yan. Mix nyo lang yan mga ka-partners para magsama-saba, mag-combine ng lahat ng ingredients mga ka-partners. At pagkatapos natin yung mix yan mga ka-partners, isi-set aside na natin yan kasi gagawin naman natin next yung rice natin. So, ayan, dyan natin ibubuhos yung sesame seed natin. Kung meron kayong black ng sesame seed, diba? Nakalimutan tawag sa black na yun eh. Yun, mas maganda kasi yun yung nagpapaganda talaga ng rice. So, kung meron kayong Japanese rice, yun yung gamitin nyo kasi yun naman talaga yung ginagamit dyan. So, yun nga, dahil hindi kami kumakain ng white rice, brown rice ang ginamit ko. So, yan ang ating rice vinegar. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating seaweed. Yan. Ang ating, ginupit-gupit ko lang yan kasi wala kami yung talaga na siya. Yung gupit-gupit. Yan. So, yan. Mix lang natin yan, mga partner. So, yung namin, rice, napansin nyo, di ba, medyo hindi siya buhaghag. Kasi kung hindi yan magdidikit-dikit mga ka-partners. Kaya kung wala naman kayong yung wala kayong Japanese rice, yung medyo sticky yung rice ninyo. Ano bang mga sticky dyan yung dinurado ba? Yung mga ganon. Yun, pwede na yun. Titingnan nyo lang kung ano yung pwede ninyong ipalit kung wala kayong Japanese rice. So, yan, lagyan natin ng filling ko sa'yo. Boom! Yan ang ating tuna. Lagyan natin. Tapos, tsaan natin tatakpan ng rice. Di naman yung tatapon mga ka-partners. Di naman magkaaroon ng butas yan. Pero, syempre, yun nga, mas maganda pa rin hulmahin kapag talagang
mas malagkit yung rice natin. So, dahil brown rice to, medyo, ang tawag dito, ma-challenge yung paghulma siya sa kanya. So, meron na bibili na hulmahan para mag-ano yung ano, maging triangle, mas mabilis siyang gawing tatsulok. May nabibiling ganun. So, dahil wala naman tayong ganyan, tiyagain na natin. Ginusto natin breakfast yan di ba? So, ayan, achieve naman. Sa tingin ko, achieve naman siya mga apakners. Di ba? Okay na yan. Tapos, gawa pa tayo ng isa. Siguro makagawa ko dyan mga 4 na piraso. Okay na yun para sa breakfast. Mabigat na yun sa, tiyan mga partners. Tapos, madali pang gawin. Diba? Siyempre, sasaing ka muna. Madali lang naman yun mga partners. So, yan. Lagyan na natin ng filling ulit. Tapos, gawin ulit natin. Ihulma-hulmahin lang natin ng paganyan triangle. Kung gusto nyo bilog pwede din naman. Okay lang naman pabilog. So, lalagyan ko na yan ng sapin, saputan ng tatsulok. So, yan yung natin, ating seaweeds. Ilagay na natin dyan. Pero meron akong isa na sample na hindi ko lalagyan kasi iano pa natin yan i-deep fry. Basta i-prito lang natin ng konting mantika yan. So, itatry ko yan na ganyan. Isa lang sa kalan na may ganyan. So, maliit lang kasi yung aming seaweed, di naman malaki. Pero okay na yan mga partners. Pero sa Japanese, binabalutan nila talaga lahat yung malaki. Diba yung seaweed na paper talaga. Malaki siya. So, yan. Dahil version ko yan, gawa din kayo ng sarili nyong version dyan, mga kapakners, diba? So, nagpahid lang ako dyan ng, tag dito, olive oil. Tapos, yan. Iprito natin yan. Iprito-prituhan, diba? I-toast lang natin, hindi na prito. Ito-toast lang natin. Tapos, yun mga partners, dahil pupunasan natin yan ng soy sauce. Yung ibabaw ng rice. Para mas maganda yung medyo crunchy siya. Tapos yun yun, ito-toast din natin yung may seaweed na. Tingnan natin kung ano yung magiging itsura, di ba? Siyempre, huwag tayo matakot mag-experiment, di ba? Para may kakaiba. Hindi naman yan yung authentic na onigiri, di ba? Ito yung origini version ko na to mga partners. Kaya gawa din kayo ng onigiri version ninyo mga partners. So, ayan. Tapos nga pala, kung meron kayong sesame oil, mga partners, ilagay nyo din yung rice ninyo. Tapos, mekis-mekis nyo din yun doon kasama ng scrambled egg at saka ng yung rice vinegar. Yan, sama-sama nyo lang doon sa rice. Kaso wala kasi akong sesame oil, kaya hindi na ako naglagay. So, nakalimutan ko, sabi ko lalagyan ko siya ng olive oil, pero nakalimutan ko naman lagyan. Pero okay naman, nabuo naman siya. Na-achieve naman yung tamang texture naman ng rice. Naging tatsulok naman siya. Di naman siya naghihiwalay kapag tinotoast ko, di ba? So, maganda naman yung kinalabasan at masarap din naman yung kinalabasan. So, yun. Gagawin lang natin crispy yung ibabaw niya, mga partners, hanggang sa parang mag-golden siya. Alam mo yung parang toast. Diba? Sarap nun. Parang tutong na kanin. Ganun. Sarap nun, mga partners. So, yan. Punasan lang natin ng soy sauce. Lagyan nyo lang ng soy sauce. Iba naman, di na pinupunasan ng soy sauce. Okay na sa kanila yung ito-toast lang nila ng ganun. Pero minsan naman, pagka hulma na nila ng rice bowl, diretso kain na yun. Hindi naman na nila tinotoast yun, diba? So, yan mga partners. Dinad ko na yung isa para mabilis tayo. Diba? Kasya naman pala Diba? Ang laki ng lutuan ginawa pang 3 lang, no? Para tapos na agad. So, yan. Punas lang ng punas. Unlimited soy sauce. Di naman yan maalat, mga partners. Di naman siya maalat sa lasa kasi dahil sa soy sauce na punas ng punas. Di naman. Masarap naman yung lasa niya. Marami pa akong natirang tuna, yung palaman sa loob, mga partners. Masarap din siya pag habang kinakain mo medyo inag-add ka ng tuna, diba? Kung kulang sa'yo.
Kasi masarap yung pagtimpla ng yung timpla ng feeling mga partners. So, ayun mga partners. Toast lang natin yan at pagkatas niyan, pwede na yan. I-prepare na natin yan. Lagay na natin yan. I-plating na natin yan. Tapos, tsaka na natin yan. Pwede na natin yan tikman mga partners. So, isang baligtad pa tayo, di ba? Sabi ko na nga isang baligtad pa bago i-plating di ba? Gusto kasi yung medyo crunchy mga partners yung niya. Yung ibabaw. Ang sarap kasi pag medyo crunchy. So, parang kumain ka na din ng mga siguro 2 cups ng rice. Ang sarap mga partners. Kaya gawin nyo na yan. So, ayan mga partners. Okay na yan. Kontento na ako dyan. Ilagay natin yan sa plating. Yan na. Nasa plato na natin. Tapos lagyan nyo ng Japanese mayonnaise yung ibabaw. Napakasarap ng mga partners. Kaya gawin nyo na yan sa bahay nyo. Tikman nyo na yan. Mga partners sa aming breakfast, ang onigiri Japanese rice ball to. Hindi na bulol. Yan. Yan. Tikman na natin. Malaki siya. Malaki. Toast. Harap. Masarap mga kapatid. Parang ibang breakfast naman, di ba? Kung meron kayong Japanese rice, pwede nyo gamitin. Mas maganda kasi yun talaga original. So, ito yung version ko. Gawa na rin kayo ng version ninyo, mga kapakners. At tikman nyo na to sa mga bahay ninyo kasi napakasarap. Lagyan nyo ng ganito. Malalaglag. Sarap! Bawal kayo tikila, naiingit. Panay ka lang. Yummy. 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 Ang palang hindi Ang sarap. Ang gamit pang tuna na pera. May ganito pa ba? Meron pa doon. Pero konti. Meron pa doon. Ang sarap mga partners. Kaya gawin nyo na to sa mga bahay ninyo, syempre. At tikman ang onigiri Japanese rice balls. Sa iba, bilog, di ba? Kaya yun, mga partners, gawa na rin kayo ng version ninyo. Kasi masarap. Para iba naman yung breakfast. Pwede na rin pang lunch. Kasi may ganin na, may ulam pa, di ba? Saka mabigat na rin siya sa tiyan. Kumahan niya na ng hot choco or kape kung mahilig kayo magkape. So yung mga partners, subscribe na kayo sa aming channel kung gustuhan ninyo ang aming vlog na ito. At syempre sa mga nag-subscribe na, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much mga partners. Huwag niyong kalimutan na mag-thumbs up, syempre. At hanggang sa susunod na vlog namin mga partners. Bye-bye. Kain namin. Thank you.